So 120 kayo lahat? Ba't mo pinapakopya sa kanila yun? Kasi isa lang yung aklat namin. Kaya gusto ko gayud mag-eskwela, isang gurang na ako. Nagpurbal gayud ako pag-eskwela. Ansal! Ansal! Minsan rin po nahirapan po sa mga subject kapag di po napagpunta sa gabi. Dahil sa sobra pong antok. Yung Philippine Agenda, naisip ko po yun kasi mag-i-eleksyon nung taong yon. Sabi ko, paulit-ulit na lang yung nangyayari tuwing elections. Parang it's time to focus again on the problems. Kasi malimit din po nating sinasabi na yung mga elections natin dito sa ating bansa, hindi dapat about personalities lang. Dapat natatalakay din yung mga importanteng issues. So, more issues rather than personalities. Yan po ang motivation kung bakit ko po naisip yung Philippine Agenda. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Mahigit isang siglo nang nakararaan mula nung nakamit natin ang ating kalayaan. Ano na ang sitwasyon ng ating bayan ngayon? Ilang administrasyon na ang nagdaan. Pero bakit pareho pa rin ang mga problemang hinaharap nating mga Pilipino? 50 araw na lang, eleksyon na naman. Marami tayong naririnig na mga pangako. Pero ano ba dapat ang agenda ng ating bayan? Ngayong gabi, samahan niyo kami sa kauna-unahang pagtatanghal ng Philippine Agenda. Una sa listahan, edukasyon. Alas 3 ng madaling araw. Simula na ng paglalakbay ng mga kabataang ito. Bray, bili na sa Bray. May importante silang lakad at malayo-layo pa ang kanilang tatahakin. Inabot ng halos 3 oras ang kanilang paglalakad. Ay, doon nga nila mag-ano ka na sa susunod. Ano pa kayo? At sa wakas, narating din nila ang kanilang destinasyon. Ang eskwelahan.
Isa si Maricel Padera sa mga mag-aaral ng Palanas, Masbate na araw-araw naglalakad ng mahigit 7 kilometro papasok sa eskwela. Minsan po kasi hindi ko na kaya, minsan nagkakatulog sa oras ng klase. Nag-exercise lang para mag-relax lang ng kaunti para malaman yung tinuturo nila sa amin. Hindi naman lahat ng paaralan singlayo ng kina Maricel. Pero hindi maikakailang maraming bata pa rin ang naglalakad ng 6 hanggang 7 kilometro papuntang eskwela sa araw-araw. Kaklase ni Maricel ang kanyang ate na si Sheila. Nung kinder ako, nagkasakit ako. Nag-enroll kami ng grade 1 klase kami. Bagamat mahirap ang pinagdadaanan bago makapasok sa eskwelahan, pursigido pa rin ang magkapatid na makatapos. Guro. Kasama din guro. Opo. Kasi gusto kong tapos yung ibang kong kapatid. Nung araw na yun, walang teacher sa klase nila. Kaya ang nagtuturo, kapwa estudyante. Kailangan nang isip natin. Ayon sa mga mag-aaral, hindi nakaiba ang mga eksenang katulad nito. Talagang kulang ang mga teacher. Ang subject ko talaga na dapat tuturuan yung TLE. Kaya lang dahil sa kulang ng guro, walang magtuturo sa biology, for the meantime, ako muna nagtuturo. Isinulat ng batang sinalin ang laman ng kanilang libro sa butas na blackboard. Kokopyahin ito ng kanyang mga kaklase. Ba't mo pinapakopya sa kanila yun? Kasi isa lang yung aklat namin. Bakit kailangan kopyahin? Upang mayroon silang lecture, may pag-aralan. Bukod sa kakulangan sa libro, kulang din ang mga classroom. Ang klase nga ni Nalin, ginaganap na lang sa kubong ito. Maya-maya pa, oras na ng pananghalian. Kanya-kanya ng bili ng tig-5 pisong ulam ang mga estudyante. Si Sheila, nananghalian na rin. Ang kanin na kanyang inalmusal, ang siya na ring baon niya sa pananghalian. Wala siyang ulam. Sanay na raw sila sa ganitong sitwasyon. Kaunting tiis na lang naman daw at magtatapos na sila ng high school. Gusto sanang magkolehiyo ng magkapatid, pero mukhang hindi nila ito mararating. Magtatrabaho na lang po para makatulong sa pagharap buhay ng aking pamilya. Ang giging katulong sa bahay, ganyan. Tila singlayo ng kanilang paaralan ang kanilang mga pangarap na makatuntong man lang ng kolehiyo. Ang Chofilo Elementary School sa Miyabas, Masbate, parang isang pitik na lang, matutumba na. Tingnan niyo naman ang wall. Oh, gumagalaw-galaw na, umuuga na talaga siya. Delikado sa mga bata. Wala ako talagang bagong building. Ito, nung grade 1 ako, dito ako mapasok noon eh. Ngayon, 40 years old na ako. Andun na naman ako, nagtuturo na. Hanggang ngayon, still standing pa siya. Pangalawa ang Masbate sa mga pinakamahirap na probinsya sa bansa at kung gaano kasalat ang lugar sa kayamanan, siya namang dami ng problema sa edukasyon. Sa kabila nito, may mga pursigido. Isa na rito si Merlina. 52 anyos na, pero ngayon pa lang nagsisimulang mag-high school. Mas matanda pa si Merlina sa kanyang teacher. At parang anak na niya ang kanyang mga kaklase. Ito, ma'am. Ito. Kaya gusto ko gayud mag-eskwela. Isang gurang na ako. Nagpurbal gayud ako pag-eskwela. Kay
Kahilig ko gid untani ang ginikanan ko laan habo pa-eskwela. Matagal din na panahon niyang hinintay ang magkaroon ng high school sa kanilang lugar. Pero marami pa rin ang kailangang ayusin. Gaya na lang ng punit-punit nilang pisara. Kulang gayud kami, ma'am. Kagamitan, kulang. Ang ngayon, gayud kung may libro na tag-irisad, kada subject untani may libro na tag-urusad, kaayo, o garing kayo. Kulang gayud, ma'am. Kung tutuusin, swerte pa nga ang lugar ni Merlina. At kahit paano, may tinatayong eskwela sa kanilang barangay. Pagdating sa mga lungsod, mas marami at malaki ang mga paaralan kumpara sa mga probinsya. Pero ang problema naman, mas marami din ang mga estudyante. Sa isang araw, 3 klase ang gumagamit ng kwartong katulad nito. Kailangang hatiin ang mga klase sa 3 shift para lang mapagkasya ang bilang ng mga classroom at teacher. Dahil dito, 4 na oras lang tumatagal ang isang shift. Halos kalahati lang ng bilang ng oras kung ikukumpara sa iginugugol ng mga estudyante sa karaniwang private school. Kasi kung kakulangan yung oras talaga, mahirap nang i-cope up. Sa pinakahuling National Achievement Test na sumusukat ng kaalaman ng mga estudyante sa math, science at English, pangalawa sa pinakamababa ang markang nakuha ng Caloocan sa buong National Capital Region. Sa katabing paaralan. So, akyat po tayo sa taas, ma'am. Doon po sa sa mga klase na pinaka-crowded. Good afternoon. Anong year ho ito? First year po. So, 120 kayo lahat? May absent pa. Paano yun? Ang dami. Kala ko mga 50 lang, 129 pala kayo. A is equals to 1/2. Napakalaking bilang kung ikukumpara sa 1:25 na dapat na bilang ng mga estudyante kada teacher ayon sa UP College of Education. We've got too many kids that we need to put to school. And we're not spending enough to create more schools, to create more classrooms, to hire more teachers. Sa kasalukuyan, mahigit 55,000 na mga classrooms ang kulang sa buong bansa. 3 naman sa bawat 10 classrooms na nakatayo na ang kinakailangan ng ipa-repair dahil sira-sira na ang mga ito. Sina Sir at Ma'am sa mga pasilyo na lang nag-oopisina. Nagkaroon ng underinvestment talaga ng mga nakaraang dekada at maraming administrasyon ang pinag-uusapan natin dito. Hindi rin natin masisisi dahil pagka iginugol sa education ang lahat ng kailangan ay mawawalan na ng pondo naman yung mga iba kagaya ng kalusugan, ng agriculture, ng social welfare. Kulang na nga ang mga kwarto, wala pang sapat na mga upuan at mesa. Kaya ang ibang bata, kanya-kanyang diskarte. Idinugtong na lang ang isang pirasong kahoy sa pagitan ng upuan ng kanyang mga kaklase para makaupo. Ang iba naman, nakikikandong o hindi kaya sa sahig na lang umuupo. So merong Chinese school na magko-condemn ng mga upuan. So kinuha namin yung opportunity na para mabigyan kami makuha namin yung mga upuan na yon. So kung mapapansin nyo kahit na pang elementary yung style, yung mga bata, nagagamit naman. Kumbaga, it served the purpose. Naapektuhan ho ba yung pag-aaral ng mga bata? Ganito na overpopulated po yung eskwela? Partially, naapektuhan. Kasi paano ho? Sa dami. Dahil sa dami nun, hindi naman makaya rin naman ng teacher na maturuan. Pero ginagawa namin lahat ng paraan na ginugroup din. Pero sa pagtuturo, talagang mahirap turuan yung medit sandaan. For solving for the net. Anong height mo? 5'8". 5'8". Paano yun yung upuan mo? Ang liit-liit, pang elementary. Masikip? O masakit sa paa.
Pag nandito ka sa likod, ang hirap nang makita yung blackboard kasi medyo malabo yung blackboard tsaka yung chalk. Hindi masyadong clear yung yung sulat tsaka yung ilaw. So parang ang hirap. Nababasa mo ba? Naglilipatan yung mga private school students dahil sa taas ng matrikula. Maliban pa sa population growth natin at 2.5%, lalong dumadami at hindi gaganda yung ating kalidad ng edukasyon kung hindi natin mapapababa yung number of pupils per classroom. So paano yun? Nagsisiksikan kayo? Yung iba, yung maliliit, tatlo-tatlo? Yung malalaki, pwedeng dalawahan lang. Ayon mismo sa Department of Education, isa sa bawat 7 estudyante ang walang upuan at isa sa bawat 5 estudyante ang wala namang mesa. Paano nga naman makapag-aaral ng mabuti ang mga estudyante kung ganito ang lagay ng kanilang paaralan? I have no need of you. You are still nothing more than a little boy. There is a flower. Si Van Buren, 4th year high school. Friendship. Aminadong hirap sa English. And apektado raw ang kanyang pag-aaral sa dami ng kanyang mga kaklase. may apekto yung pag-aaral niya sa sobrang dami. Kasi sa pag konti lang po, madali maturuan yung iba. Pag marami, mahirap magsaway-saway. Tapos may ingay pa yung mga classmates namin. Kaya hindi na makikinig. Magharuta-ruta na lang. Hindi siya nag-iisa. 10% ng mga estudyante ng Kalayaan High School ang hirap umintindi ng Ingles. Edison Magpaya, Van Buren Garcia. Ngayong linggo, inaasahang magtatapos na si Van Buren. Graduate na rin siya sa ganitong sitwasyon, pero ang problemang kanyang naranasan, nariyan pa rin at maiiwan. Colin Christian, Ambago John Raymond, Ada Analin, wala. Sa araw na ito, bakante ang isa sa mga upuan ng klaseng ito. Absent na naman si Ada. Nung puntahan namin ang bahay ni Annalyn matapos ang ilang araw, ito ang aming nakita. Sa maliit na kwartong ito, nagkakasya si Annalyn at ang 8 pa niyang kapatid. Ikwinento ng kanyang ina kung bakit umabsent ang bata. Wala pumasok yung ng baon. Ayaw niya mag-absent kaya ang ginawa niya, pumunta sa nila. Ayaw po kasi mag-absent. Gustong-gusto ni Annalyn ang pumasok sa eskwela. Kahit na ang 2 notebook niya, gutay-gutay na. At minsan daw, wala silang makain. Kaya kailangan niyang magbanat ng buto. Pag wala na po kami ng bigas, umutang po kami. Pag wala pa nagpapautan, nangangalakal po. Sa ilog nangangalakal ng basura si Annalyn. Ang kakaunting barya na nakukuha rito, ang siya niyang ipinambabaon. Minsan raw, hindi maiwasang masugatan siya o mabubog sa pangangalakal. 150, bali 150. Tara. 10 hanggang 15 piso ang kinikita niya sa isang araw. At kapag sapat na ang kita, katulad ngayon, masaya na naman si Annalyn dahil alam niyang makakapasok muli siya sa klase. Magkano kinita mo sa kalakal? 10 piso. Saan napunta yung 5 piso na sobra sa bunot? Binigay mo sa nanay mo. Patingin uli na notebook mo, ha? Puro 100, oh. Galing mo pala. Katirikan ng sikat ng araw dahil walang pamasahe,
Naglalakad lang Kailan siya klase papunta sa eskwela. Minsan raw, hindi pa siya nakakakain bago pumasok. 1.5 kilometro ang nilalakad ni Annalyn para lang makapasok sa eskwela. Kadalasan inaabot siya ng 30 minutes sa paglalakad. Pagod ka na? Pagod ka na sa kalalakad? Ha? Labing-2 taong gulang na si Annalyn, pero nasa grade 1 pa rin. Ngayon lang siya natutong magsulat at magbasa. You cannot dog in a fog. Kahit kadalasang pagod at gutom, parang nakakahugot uli ng lakas si Annalyn kapag nasa klase. Ma'am, kumusta kong estudyante si Annalyn? Mabait at mabuting bata yan. Mabuting bata? Isa, katunayan nga siyang number 1 preto. First honor? Kaya lang, nabanggit ng kanyang ina na malaki ang posibilidad na hindi na siya makapag-aral sa susunod na taon. Iyan nga ako, sabi ko sa kanya, sa sunod na taon, huwag ka na mag-aaral kasi hirap na hirap sa ano. Minsan pag bagyo, ayaw ko pakalakalan. Nung timbangin siya sa paaralan, lumabas na higit na mababa ang bigat niya kaysa sa nararapat para sa kanyang edad. 25.5 kilos. Ano po siya? Underweight? Underweight po siya kasi ang normal po dapat sa kanya 12 years old. 36 above. Normal po siya. Isa lang si Annalyn sa mahigit 20% ng mga estudyanteng underweight sa Kalayaan Elementary School. Sa pinakahuling pag-aaral ng DepEd, sa bawat 100 naka-enroll na estudyante sa elementary, 38 ang hindi na umaabot ng grade 6. Isa sa mga itinuturong pangunahing dahilan ng dropouts ng mga bata, ang malnutrition. So kung 6 na taon, lalakad pa sila ng 2 kilometer, 3 kilometro, makikita mo talaga hindi kaya yung mga bata eh. Ang isip ng mga parents, drop out muna and baka pag 7 or 8 years old baka mas malakas yung katawan nila, then we'll put them back in school. But once you drop out, very hard to come back to school eh. May feeding program na ginagawa ang ilang paaralan, pero hindi lahat ng batang underweight ay kayang pakainin. Mahigit 100 lang sa lagpas 1,000 estudyanteng underweight ang kasali sa programa. At hindi kasama rito si Annalyn. Pero nung araw na yon, sa kauna-unahang pagkakataon, isinama siya sa programa. Ang ibang hindi kasama sa feeding program sa grade 1, nakatanggap ng bigas. Pero natapos na ang programang ito noong Disyembre. Marami ng programang pangnutrisyon ang ginawa ng iba't ibang mga pamunuan. Pero tila ni isa sa mga programang ito, hindi natumbok ang punot dulo ng problema. Feeding program per se is not sustainable. Every education secretary only stays on average a little over 2 years. So yung tendency is for them to introduce short-term policies. What we need today are yung long-term and continuity in policies. Problema sa mga paaralan ang mataas na dropout rate. Pero si Luis, isang high school student sa Kalayaan High School, wala raw balak mag-drop out. Ansal! Kada araw, bago pumasok sa eskwela, 2 trabaho ang ginagawa ni Luis. Gumigising siya bago mag 4:00 ng madaling araw para mag-abang ng pandesal na kanyang ibibenta. Pagdating ng bahay, ang kanyang kinita, siya pang ipinambili ng almusal ng pamilya.
Tanging noodles lang ang inabot ng mahigit 1 oras niyang paglalako. Kailangan po talaga para matupad po lahat ng ambisyon ko po sa buhay. Minsan rin po nahirapan po sa mga subject kapag di po napagpag sa gabi dahil sa sobra pong antok. Ilan lang ang kwento ni na Annalyn at Luis ng mga batang porsigidong mag-aral, ngunit hinahadlangan ng hirap ng buhay. Pero hindi lang mga mag-aaral ang dumaranas ng problema. Ang mga teacher ang humuhubog sa isipan ng mga kabataan. Pero ang tungkuling ito, tila pinabibigat pa ng mga problemang kanilang pinapasan. Si Teacher Farida, 3 oras ang nilakad mula sa sitio Tubaran para dayuhin ang paaralang ito. Para lang makapanghiram ng librong ituturo niya sa kanyang mga estudyante. Kasi ma'am, hindi pa dumating sa amin ang mga books na sabi nila na na-release daw. Ang mga books namin pero hindi pa namin natanggap. Sa kabilang silid, nagtuturo si Bandria Antig ng grade 1 students. Isa siyang substitute teacher. Ina niya ang advisor sa klase. Nagkasakit, kaya siyang pumalit. Nahirapan ako kasi hindi ko alam ang kwan. Hindi ko alam kung paano magturo. Siyempre hindi ka teacher. Hirap man si Bandria, wala namang magawa ang mga paaralang katulad nito dahil kulang ang mga guro. Isa rin sa mga nakikitang problema sa edukasyon, ang kakulangan ng training sa mga guro. Can you train them? To send a teacher to school, university training, kung 10,000 pesos lang kada times 50,000 teachers, 50,000, 10% lang ng mga teachers. That's already 500 million pesos. Do we have enough money? Nasa budget ng DepEd? Wala, you don't have that money. Tuwing umaga, namamasada sa tricycle si Alan. Pero ang tricycle driver na ito, Marie during her science report. Isang guro rin pala sa Tala High School. Mahirap kasi usually pag salary, ang basic needs lang talaga siya, pagkain, renta ng bahay. Humigit kumulang 10,000 piso ang sweldo niya sa isang buwan. Kulang na kulang daw ito para sa pangangailangan ng pamilya. Gayunpaman, hindi niya raw ipagpapalit ang pagtuturo. Magturo ka sa sariling bayan mo. Sabi nga, isa sa napaka-challenging, although alam naman natin lahat, napakababa ng sahod ng teacher dito sa atin. Kung mag-i-impart ka talaga ng knowledge, ang natuturuan mo, ang namomold mo talaga, kapwa mo Pilipino, hindi iba. Pagkatapos ng klase, balik pasada ulit si Sir. Parang tricycle na naghahatid ng mga pasahero. Tila pabalik-balik din ang mga problemang hinaharap ng mga mag-aaral at guro. Ang mga problemang dinaranas ng mga guro, isa lamang sa mga indikasyon na kulang ang budget sa edukasyon. Sa kakalagda pa lang ng national budget para sa taong 2007, pinakamalaki ang pondong inilaan para sa edukasyon. Pero sa patuloy na pagdami rin ng pangangailangan ng mga paaralan, tila kakapusin pa rin ito. We should be spending 3 times our budget if we want to compare ourselves dun sa region. Naiiwanan na ang Pilipinas ng Malaysia at Thailand sa laki ng budget na nakalaan para sa edukasyon. Bukod sa DepEd, may budget din ang local school board para sa edukasyon. Kahit paano, makakatulong din ito para matugunan ang ibang pangangailangan ng mga eskwelahan sa bawat munisipalidad. So yung local school board, siya dapat ang manguna sa komunidad sa pagtulong ng mga bata. Ang problema, yung local school board, kung saan-saan nila ginagastos yung budget nila, no? Kung yan ay magagastos ng tama, kung yan ay makapagtutustos
ng kailangan lang ng mga bata, very basic na makabasa sila, workbooks, lesson plans ng mga teachers at training ng mga magulang, siguro malaki yung ibubuti ng edukasyon ng ating mga bata, yung tamang paggastos. Okay, 5 parts of letter. So what are the 5 parts of letter? Sa pinakahuling lumabas na resulta ng Trends in Math and Science Study, ang Pilipinas ang ika-41 sa 45 na bansa pagdating sa math, ika-42 naman sa science, nangungulela. Sa National Achievement Test noong 2006, lumabas na mababa ang markang nakuha ng mahigit 65% ng mga mag-aaral na magtatapos ng high school. Tila apektado ng paggastos ang kalidad ng edukasyon. In my own analysis, education systems breakdown nitong nakaraang 15 years. Nagkakaisa ang ilang mga eksperto na dapat bigyang prioridad ng pamahalaan ang edukasyon sa elementarya. Kung dito pa lang kasi ay makararanas na ng problema ang mga bata, paano pa kaya sila makapagpapatuloy sa mga susunod na antas? Ang mga estudyanteng ito sa Marawi, lupa at bato ang sahig na tinatapakan. At dahil walang kuryente, nagtsatsaga ang mga bata sa init at dilim ng kanilang classroom. Tila hindi ito nalalayo sa kalagayan ng iba pang mga estudyante sa bansa. Nangangapa sa dilim dahil sa bumabagsak na kalidad ng edukasyon. At sa pagharap nila sa kinabukasan, sapat kaya ang baon nilang karunungan? Desisyon ng bawat isa sa atin ay maaring maging hudyat ng pagbabago. Kaya ngayong eleksyon, maging mapanuri kung karapat-dapat ba ang kandidato sa isa mong boto. Dahil higit pa sa binitawang mga pangako, mahalaga ang kaalaman ng bawat isa sa atin tungkol sa mga problemang naghihintay ng solusyon, katulad ng edukasyon. Ako po si Jessica Soho at ito ang Philippine Agenda.